Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is February 8, 2026. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa may SM City. Dito yan sa may Karuhatan, Valenzuela. At dadalhin po natin yan sa may Tamaraw Hills Road, sa may Marolas po yan, Valenzuela. Okay, magbabalik po tayo mamayang onti po pag nakuha na po natin siya na. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. That instead, ang gusto niya, makupit yung buong almost the entirety, ang sobrang dami sa Palawan, no? Pati yung mga islands namin dyan, Taiwan na. So, tingin ko ay in process yung pagsako. Pero ako dino sa actually hindi lang China yung parang hindi kumikilala eh. Kasi meron din mga personalidad doon sa Pilipinas na kung hindi man ginagamit, eh, nagpapagamit, no? Parang sila mismo yung nagsasabi na wala naman daw kwenta yung napanalo natin, di ba? Yung arbitral ruling. Piece of paper, di ba? Piece of paper ang tingin, samantalang napakahalaga yung panalo natin sa arbitral ruling na yun, di ba? So, ang mahirap dito, meron lang ang kapitbahay natin na agresibo, diba, violente, nakakaranas tayo ng mga atake, tapos, imbis na tayo ay magkaroon ng isang united front laban dito sa ganitong klase kapitbahay natin, lumalabas may mga kapwa pa tayong Pilipino, mga personalidad, mga tao sa pamahalaan, hindi po nag-iisa si Alice Go, no? May iba po na bahagi ng isang kampanya ng China na i-manipulate yung public opinion. May mga senior citizen tayo dyan sa house na kinokorek yung ginagawa nitong batang inexperience na ito. Pasensya na naniniwala tayo na dapat mga kabataan maging participative. Pero kung ganito naman natin participation, yung ganyan yung ginagawa niya na abolition, eh kailangan i-correct rin niya ng mga mas may experience. Sabi ni Laila Lima, palakasin dapat ang Coast Guard. Pondohan paano? Tama. Actually, proposal talaga yan na dahil nag-shift na tayo ng ating parang defense strategy. Dati kasi we invest more sa Army. Ngayon, may recognition na dapat mag-invest tayo sa ating maritime na kakayahan. And Coast Guard is in fact, yung isa doon, aside from the Navy. Pero ang sinasabi ni Congressman Pulong Duterte, tayo daw yung nananakot sa China. Dahil sinasabi natin na nagpapasok tayo ng ating parang American capabilities. So even Yung typhoon system na. Oo, diba? Tayo daw yung nauunang nagpo-provoke sa China. Naniniwala kami. So, baka ganyan na talaga yung China simula nung una pa. In fact, baka sila yung nauna. Diba tayo naman natin makipag-usap sa dating dahil sa legal means. Pero, may respeto ba sila? So, wala. Wala. Nasa legal means yan, Robin, di ba? Sabi, muna, nagkaso tayo. Papaya-paya yung kaso, di ba? That is international law, that is a peaceful way of resolving disputes. At dapat, Civilized way. In a civilized way, that's first. Second, sino ba nag-occupy ng exclusive economic zone? Sino ba ang gumawa ng nag-reclaim doon ng mga lupain natin, di ba? Sino ba ang naghaharap sa ating mga bangka at barko? Di ba? Sino ba tinaharap yung mga bangka? Lampas sa exclusive Sino ba? economic zone. Correct. Sino ba nagputol nung daliri? Nung Coast Guard last year, di ba? So kung merong aggressor dito, Hindi hindi Pilipinas for sure. Pilipinas for sure. China yun. We're simply defending ourselves, diba? Which is the right thing to do. Kasi national interest natin. Saka dapat diba may dignity and integrity tayo bilang institution, no? Ang question ko, anong gusto ni Polong? Manood na tayo. Anong gusto ni Polong? Mag-jet ski, pero... Mag-submit na lang tayo. Ito lang gusto ko lang sabihin bago tayo sumunod. Sumunod sa susunod mga diskusyon natin. Not a single instance did Polong actually commend the work of our Coast Guard, our Navy. Not a single instance na nag-commiserate siya sa mga hinaharap sa mga fishermen. Not a single instance did he condemn China's aggression in the West Philippine Sea. Rather, ang kinukundina niya pa, yung paghihirap ng mga fisher folk natin, yung mga nagbubuwis ng buhay sa West Philippine Sea. Anong tawag dyan?
Sa tingin mo? baka Parang worth it. yan Dito po. Gasoline station. Yan ata yung sagot ng katanong natin. Mga So, gasoline nagagamit, station. nagpapagamit, all of the above, diba? Pero bago pa atakin ang puso. Saan ang gasoline station? Gas, Ay, gas station. Thank you po. sige po, thank you po, God bless. Bago pa atakin ang puso mo, meron talaga kasi may mga kasama tayo nag-aaral ng China kung paano nila pinapakailaman yung mga politika ng ibang bansa. Ang kapalit syempre kung kakampi ka sa China, they will elect you, they will give you money, they will give you resources to stay in power projects, di ba? Flood control, pwede mo, di ba? Ayan, oo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Lemon. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. So this is John pa rin, The Filipino Channel, ang inyong pong likod. Paalam po.